isang taong pananalasa ng Bagyong Yolanda, ito po ang kalagayan ng mga kabahayan sa aming barangay. Ayon sa aming nakapanayam na kagawad ng bagtong, ang mga relief na natanggap ay shelter kit tulad ng luna or canvas. Maayos na rin ang mga palikuran sa kanilang bahay, pero kulang pa rin dahil wala pang yero ang kanilang mga bubong. Mas mainam din po ang magkaroon ng matibay na bahay para maging ligtas ang mga bata sa iba't ibang klase ng panahon. Ang maupay nga balay o marigon, maupay ang epekto parang kabataan o na talwasirahan direkta nga sirak ng uran para maiwasan ang sakit. Ikaduha, mawara ang ira kahadlok. Pag may ada na nira balay, pananglit, may ada mga panahon nga diri maupay nga abutan. At naniniwala po kaming mga bata na ang matibay na bahay ay tungo sa maudlad na buhay. Makalipas ang ilang araw ng Bagyong Yolanda ay mayroong mga bata at matanda ang nagkakasakit ng chikungunya. Ngunit naagapan ito dahil sa mga libreng gamot na ibinigay ng health center. Ang kusahan sakit nga chikungunya amo ang pagkiranat, panmaso, pangululang kaluluthan, ngan mga rashes. Ano ani mo ginbuhat ang pagkasakit ang imo anak or sakop ang pamilya chikungunya? Papatumparahin paracetamol, ngan antibiotic, ngan papainom hindamo nga tubig, ngan ang paglimpyo, ang bugos nga panimalay, ngan ang kalibungan, agod, maiwasan ang lamok, nga diri nga magkasakit yung chikungunya. Ako si Dennis, isang youth reporter sa Bagtong. Naniniwala ako na ang kalusugan ay mahalaga sa atin. Makalipas ang isang taong pananalanta ng Bagyong Yolanda, marami ng mga pagbabago ang naganap sa edukasyon, tulad ng pagsasaytayo ng mga classrooms, pagbibigay ng mga school supply, at pagbabalik-aral ng mga bata. Nung sinalanta po tayo ng Bagyong Yolanda, ang particular po na naging problema natin sa pag-aaral ng mga bata ay pang-araw-araw na gastusin, tapos lalo na sa pagkain. Isa po ang Plan Philippines na nagbigay po ng tulong ng mga school supplies sa mga bata. Malaking tulong po yun para sa amin. Sana pati naman po yung mga high school, pati po mga college, sana naman po ay tulungan din po ninyo. Sapat po ba ang tulong na naibigay sa pagbabalik eskwela ng mga bata? Kulang pa ito na era, sugat pa ng litat era, kuhaan ba, sugat ng pagkaon itong kabataan. Ngunit may mga pagkukulang pa rin, tulad ng scholarship program sa high school at college, kakulangan ng aklat sa classrooms. Ako si Kevin, nandito po kami upang maghatid ng balita tungkol sa kalagayan ng kabuhayan sa aming lugar. Malaki ang naging epekto ni Yolanda dahil nasira ang mga bangka at naputol ang mga puno, kaya nawalan ng kabuhayan ang maraming taon sa amin tulad ng aming mga magulang. At tuhan waray pababagyo at among panginabuhi amo ang pagdagat. Nadistroso man ang among mga gamit ng pagdagat, ngan waray kami largo ka buligi. Pero yan nakikita namon nga nagtitinda na kamo. Diin man kamo ginamit para maging puhunan niyo hini. Ang amon ginhi mga puhunan, an ginsuhol ha amon ang kanang cash for work. Labi na god ang kanang plan. Sakto na ba ini ngayon pangita yan na ito niyo mga panginahanglanon? Kulang pagad ini. Orog kay aada kami nakuha hit among pag-eskwela at akong mga anak. Taon makalipas ang bagyo, nakakatulong para sa tuluyang pagbangon ng mga residente ang mga materyales, seedlings, kagamitan sa pagsasaka at pagprograma sa livelihood. Ano po ba ang naitulong ng barangay pagkatapos ng Bagyong Yolanda? Sa amin, talaga umaasa lang kami sa mga donation galing sa national government, provincial government, at sa municipal government. Lalo-lalo na sa mga INGO na nandito na nung dumating yung Yolanda, talaga sila ang unang sumagip sa aming mga kababayan. Ang aming barangay talaga sa ngayon wala pang gaano na itutulong, kundi yung lang mga programa na pang kabuhayan na katulad ng pagtatanim. Ng marami. Pero sa akin, kulang na lang ng follow-up, kulang na lang ng sustainable na livelihood,
para makaagapay at makaraos ang bawat isang mamamayan dito sa barangay. Pangarap din ng mga bata ay permanenteng trabaho para sa aming mga magulang upang makapagtayo kami ng bahay at mabili ang iba pang pangangailangan.